Sobrang inaalat si Magnus Carlsen sa Norway Chess 2025. Natalo in a completely winning position kay Gukesh. Nagpakain ng isang buong piyesa kay Weyi. Hindi maganda yung kanyang laruan. Pero etong matindi. Magugulat kayo sa ipapakita ko pagkatapos kong i-analyze yung mga laban na ito. Tingnan nyo pong mabuti. Grabe ha. Anyway, puntahan natin muna yung laban between Hikaru Nakamura at Grandmaster Gukesh. Naalala nyo, tinalo po ni Gukesh si Hikaru nung nakaraan. Ngayon, makabawi kaya si Hikaru? Puti naman po siya. E4, E5, Knight F3, Knight C6, D4, Scotch na sinagot po ng capture lang, Knight takes, Knight po sa may F6, Knight lang po sa may C3, and then Bishop B4. Ayun, Scotch 4 Knights po ang nangyari. Tinitira ko din doon sa tournament. So, ang kadalasan po dito, kinakapture po yung kabayo, binabawi ng D-pawn, and then depensa lang po sa may E4, nagka-castling, castling lang din, and then D4. After D4, kinakapture talaga yan. And then, binabawi talaga yan ng pawn usually. At yun po ay tiradang nakuha ko actually kay Hikaru. Matagal pong tinira ito ni Hikaru nung kabataan niya. Ganito po, pagka-takes po dyan, ang ginagawa ni Hikaru dito, alam niyo kung ano? Matinding Bishop G5, C3, and then Knight A4. Paborito ko to. May mga tinalo pa akong Grandmaster dito nung ako po'y aktibo pang naglalaro ng torneo. Ang idea po niya magsisipor. Kay Hikaru Nakamura ko nakuha yun. Tira niya yan nung bata-bata pa siya. Pero ibalik po natin. Nagiging popular po ngayon kasi dito yung panamblang tira po na Bishop G4. Hindi ka agad kinakapture. Ayaw nilang pasukin yung mga linya magugulo, yung mga Queen F3 line din, tinatanggal. Kaya Bishop G4 muna na sinasagot po ng F3. And then pagka-atras po niyan, tinitirahan lang po ng Bishop to G5. Kakainin po yung pawn and then Bishop takes F6, Queen takes F6. Lahat po yan ay linya. Ngayon magtataka ka, di ba may Knight takes po sa may D5 na kung saan? Di ba coach, lamang pa nga yan? Oh, 1 pawn na pa. Bakit mo sinasabing equal yan? Kasi may bawi yan sa B2. By the way, bago po kainin yung B2, gusto ko lang ipakita sa inyo bakit hindi ito pwede. Kiking mo ba lang kasi yan. Tapos pag kinapture yung kabayo mo, may discovery check bagsak rin na. Kaya capture yan sa may B2 na sinasagot ng Rook B1. Tapos mag-Bishop C5 check yan. Tatakbo and then Queen lang to E5. Lahat po yan ay linya. At kung papansin niyo ang bilis tumira nila pareho pero mas mabilis si Hikaru. Pagka Queen E5, nag-rook lang po sa E1. Ala, talagang pinapakain no. Kasi nga may ganun. Kaya nga po nag-win lang po yan sa may D6 na sinagot ng Knight E7 check. Bilis pa rin ni Hikaru. Mabilis din si Gukesh eh. Nag-king move yan. And then dito po no, tumira si Hikaru ng Queen E2 na tiradang hindi mo masyadong i-expect kung ikaw ay hindi aware sa linya na to. Kung hindi mo to inaral, maninibago ka talaga at magugulat ka sa Queen E2 na yan. Bakit po? Pinapapin mo yung sarili mo eh. Kaso, by Rook E8 eh. Anong meron doon? Ipakita ko, no? Hindi po yun yung tinira. Blunder po kasi yung Rook E8. Pag nag-Rook E8 ka kasi, immediately winning agad ang puti. Paano? May Knight G6 po. Ha? Anong meron dyan? Hindi naman mamate. Pwede naman kainin po ng pawn yan, di ba? Pawn takes. O, anong meron? Pagka Queen takes E8 mo, syempre, kainin natin yan. O, takes. So, ang nangyari po, dalawang tore, ang kapalit is Queen and Bishop. So, king move lang, king move. Ngayon, pagka king move mo, Rook dito, walang depensa mate. Pwede kang magdepensa ng ganito pero completely losing. Ayun, ganun pala mangyayari. Balik po tayo doon. Kaya yung Rook E8 po, it's not gonna work. Even Rook F8, lalo na. Kaya po ang kadalasang ginagawa dito, alam niyo kung ano? Bishop G6. Ngayon, bakit Bishop G6? Kasi ang pinaka-threat po ng Queen E2 is to go Queen dito. Na kung saan, pinapasa ka lang naman i-Bishop G6 mo at nang mapalit yan sa Bishop na yan. Ganun po ang gusto mangyari. Pero si Gukesh, no, hindi ko alam kung sinadya niya
o hindi niya lang alam yung opening, siya po ay tumira ng novelty na rook b8. Hindi ko sure. Pero pagka rook b8 kasi, tagal niya pong nag-isip eh. Gumamit po siya ng halos 30 minuto. Tingnan nyo, 1 hour and 25 na lang siya bigla. Sobrang bilis sa opening, tas bilang bumagal. Si Hikaru naman, medyo napaisip na dito kasi iba yung tira eh. Bishop G6 kasi yung normal eh. Ito po novelty na eh. Anyway, tinuluyan pa rin niya. Queen E4 pa rin po yung ginawa niya. At yan po yung number 1 engine move na pilitan mag Bishop G6 and then nag Knight takes G6 na. Ngayon, ito po ay very equal according sa engine evaluation kung ang gagawin po ni Gukesh ay kainin lang ng H-pawn yung kabayo. Pero for some reason, Gukesh decided to go with F takes G6. Na question mark, naging slightly better, ito pong si Hikaru. Ang tanong, bakit ginawa yan ni Gukesh? Hindi ko po alam. Pero ang sinisilip ko dyan na dahilan, gusto niya siguro aktibo yung tore. No? Baka sakali later on, alam mo yun, yung idea na nandito yung bishop tapos may pressure doon para pag nag-G6 aktibo dito. Hindi ako sigurado ba't yan yung pinangkain niya. Kasi kung ako tatanungin nyo, I will immediately take it with the pawn on H. Kasi normal yun eh. Ganun talagang pinakakain yan yung H-pawn eh. No? Hindi ako sigurado pero siguro may isa pa ako nakikita. Balik natin, ibabalik natin para mas maliwanag. May nakikita akong isang idea na ganito. Yung pag kinapture mo yan, check. And then, forever magiging weakness yung F7. Baka yan din. Baka ayaw niya yung ganyan. No? Hindi po ako sigurado dito. Speculation ko lang kung bakit niya tinira yung mga ganon. Balik na po tayo. Nag-F takes nga po. At pagka F takes, aba, sinimplihan lang yan. Rook takes B8. Rook takes B8. And then simple G3 move. At clearly better daw po ang puti. Bakit kaya ganyan ang evaluation ng engine? Kasi kung titingnan nyo po itong mabuti, ang ganda po ng lagay ng queen at bishop. Bakit? Kasi ito yung parating eh. Grabe yung pressure na ibibigay pala ng H4, H5 idea. So, syempre, hindi agad ititira yun. Ang ginawa po ni Gukesh na group F8 muna, malina naman, no? Ano mo magandang tira? Queen B6 daw. Wow, ah. Para pagka-bishop dito, queen dito. Oh. Pero lamang pa rin ang white kahit gano'n ang itira. Anyway, ang ginawa is nag-rook F8 na tirahan ng king G2. Ayan na. Para makapag H4 po kasi binantayan muna yung pawn eh. Nag-bishop B6 na sinagot na ng H4. Ayan yung H5 po. Clearly better kay Hikaru. Queen C5 na sinagot lang ng F4. Oh. Isang check lang mo ka lang. Tatakbo lang dito. Pagka tira ng F4, nag-queen F5, hinahamon, sunod-sunod ang mali ni Gukesh na tinirahan lang ng queen C4. Pagka queen C4, nag-queen F6. Para po siguro dito na naman, anyway, sinagot lang po yan ng rook E5 hinarangan. After rook E5, nag-queen D6 na sinagot ng C3. And after C3, clearly better na si Hikaru. At to be honest, sa parte po na ito, ako natulog kagabi. Ginawan ko yung video ni Magnus, tapos natulog na ako. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, teka, losing na naman si Gukesh siya. Parang kay Magnus, pero pagkagising ko, biglang panalo pa. Baka mangyari ulit. Kaya tinignan ko kaagad pagkagising ko kung ano nangyari eh. Kasi pagka C3 niya, nag-queen lang po sa A3 yan. Tumira lang po ng king move. Lamang pa rin si Hikaru. Nag-queen D6 na naman. Tumira ng king move. Aba, ano yun? Tatabla lang. Nag-queen A3. And then, nag-king move na naman. Ano yun? Tatabla lang ni Hikaru pagka-queen D6. Joke lang, sabi ni Hikaru. So, binibilisan niya lang si... Ewan ko, nagpapadagdag ba siya ng oras? Ang ginawa is nag-queen E4 na. Pagka-queen E4, nag-bishop C5. And then, king move na naman. Ayun, para saan to, no? Pabalik-balik yung king eh. Siguro para wala ng check. Anyway, at least yung threat po na H5 nandyan na. Tumira po ng queen sa B6 na. Kining mo ba na naman? Pabalik-balik si Hikaru. Nag-queen to D6 and then in H5 na. Oh, so, nasa move 35 na sila.
Ang oras, tagilid pa rin si Gokes. 13 minutes na lang po siya. 31. Si Hikaru, baligtad yung oras. 1331 eh. Anyway, nag-Queen D7 check, tumakbo na naman sa may G2. Nag-Bishop D6 lang, hitting the Rook, na tinirahan lang ng Rook to E6, hitting the pawn on G6 pa nga. Kaya nag-Rook F6. Tapos chinek lang ni Gukesh na humarang yung Bishop and then tumira ng Queen lang sa may A8. Pinakain yung Bishop pero may threat po kasi na mate. Kaya dumipensa yan, Queen D6, and after Queen D6, nag-Rook lang po sa may D8, hitting the Queen, tumakbo sa may E7 and then kinapture na yung pawn. Siyempre, persado kabawiin yan. Kinain yan. And after taking ito, napakagandang tira, Queen C8. What's the intention? Check and then check doon, yari ka. Kaya nga ang ginawa is nag Queen C5 para pag tsumik, may harang ng reyna. Yun ang plano. Pero si Hikaru, nakita niya yung number 1 engine move. Bishop E5. Ayan na. Anong purpose ng Bishop E5? Bishop D5, blocking the Queen, and then pagka-check dito, mati agad. Grabe pala yung plano. Kaya napa G5 na lang yan. And after G5, kinapture lang po yan ni Hikaru. Bakit? Anong meron? Pag kasi kinapture mo ito, libre yung Bishop, mati ka diretso. Ang mangyayari ngayon, magkakaroon ng check. Ayun. Ala, may check, no? Saan ka pupunta? King H3 lang. Pagka King H3, may check na naman na. O, bakit tinigilan yung check? Ang Queen F1 po, sasagutin na ng Bishop G2. Ayun. Pagka Bishop G2 mo, like, let's say, itira natin. And then Bishop G2, ngayon Queen F5, hitting the Queen. Iisipin mo siguro, oy, teka lang, opposite Bishop, baka may tabla. Wala. Kasi pagka Bishop E4, ngisay-ngisay na yan eh. Persado ka mag-stay lang dyan. O, G6 lang, hindi ka na makagalaw. And then, alam nyo kung ano next move? Tapos ang laban agad. Mate in 11 moves, sabi ng engine evaluation. Ibalik na natin doon. Kaya ang ginawa niya, nag-Rook F7 lang. Pagka Rook F7, G6 pa rin yung tinira. Nag-Rook sa may F6, and then Queen G4. Uy, susundutin na dito, ngisay-ngisay na. Kaya napilitan Chumek with 40 seconds on the clock na lang. Hinarang lang po. And then pagka Queen move, para dito siya haharang, tinirahan lang ng Queen H4. After Queen H4, persadong humarang yung reyna and then tinapos ito ni Hikaru by playing Bishop D5. Wow! Gagawin po yung plano niya kanina na sinasabi kong mate. Yun ang mangyayari. At finally, natalo din sa losing position si Gukesh. losing na losing yan kay Arjun, kay Magnus, pero nananalo. Grabe. At sa pagkakataong ito, wala na. Ayan na. Bumigay na. Totoong nadali na siya. Grabe yun, no? Nakabawi si Hikaru. Ngayon, puntahan pa natin yung isang laban. Mabilisan natin tong i-analyze. This game between Arjun Erigaisi and Fabiano Caruana. Kasi mabibigla ka dito eh. Tingnan nyo po, bibilisan ko yung opening. So, yung opening po nila, ito yung tinatawag na Queen's Gambit Decline. Ayan, o. Ragusin defense pagka Bishop sa may B4. O, tingnan nyo po yung nangyari. G3 linagay, o. Pinakain lang, ha. Eto, magandang tingnan to. Coach, bakit pinapakain lang po ito? Ayan, o. Bakit po pinapakain? Kasi may Queen C2. O, pagkatakbo mo dito, kain dito, may bawi din, eh. May bawi din, tas kain depensahan yan, weak ito. Kaya po hindi kinain. Ang ginawa is nag-Rook lang sa may E8 para pagka-takes po dito, may kain ulit dito. Ayan po yung gustong gawin. Kaya nag-Queen C2 na immediately. Pagka Queen C2 takes, Knight takes lang, and then Knight C6, Rook lang po sa may D1. Nag-Knight A5, Rook B1, and then Bishop to D7. Pagka Bishop D7, Rook lang umangat, Queen F6, and then Bishop E3, develop depensa sa may F2, nag-Rook C8, and then kinapture lang ni Arjun yung kabayo, binawi ng tore, tapos umatras yung kabayo, pinapalit-palit yung mga pyesa, kinapture, takes, and then Knight to C4. So, pagka Knight C4 po,
Lamang daw po dito si Arjun eh. Ang tira niya daw po dyan, kainin ito. Pero nakakatakot i-takes yan kasi may B6. Pakita ko lang, oh. Nakakatakot kasi yung B6. Pero it turns out, sige, bigay mo lahat. Ibibigay lang pala lahat yan. Oh, tapos rook D4 lang. Oh, di ba? Oh, ngayon, BB4 ka makakalabas. Yun daw po ang tira. Pero hindi ginawa yun ni Arjun. Ang ginawa niya is Bishop D5 hitting the Queen na nakadepensa tuloy. Pag depensa, Knight G5 gustong matihin, nag-Queen H6 lang, dinipensaan yung kabayo, F6 lang, tumakbo yung kabayo, A3 lang or A6 para hindi makain yung pawn, and then iikot yung kabayo, pwede dito, dito, o ganon, may pressure dito, Queen G6, hinamon yung Reyna, Knight D3, and then Rook E8, okay, activating the rook, nag-queen C8 para makagalaw yung knight, hindi mapalit yung Reyna, nag-queen F7 naman, rook E1, and then B6. So pagka B6, nag-knight doon na dinipensahan. Pagka depensa, kinapture takes, and then kinain. So ang ending, 1 pawn up, pero may bawi, bishop takes E2. Pagka bishop takes E2, queen lang doon, dinipensa lang yung bishop, and at the same time, yung pawn, ayan o, dinipensahan para solid. Anyway, nag-queen F4 yan, and then nag-rook to E4. Chumek sa ibaba, umangat yung king. Bishop lang doon, aba. Gusto bang matihin? Hindi, tatakbo lang eh. Anyway, nag-H6 lang yan para dito siya tatakbo later on. Tumira po ng king to H2 na mali. Kasi, meron palang tira dito, queen F3 lang. Para saan yung queen F3 lang? Mag-G5. Ganun, babasagin. Medyo humirap. Pwede ka nito. Tapos mamatihin. Wow. Lamang daw bigla si Pabi. Ang problema dito ni Pabi, 4 minutes na lang siya. Move 35 pa lang. 18 pa si Arjun. Tumira po ng check. Umangat yung king. Nag-rook lang sa may G1 to defend the mate. Pero umatras lang yung king. Oh. Tapos tumira ng queen A7. Medyo passive daw yan. Ang ginawa, nag-queen sa may F5 na mali. Hindi nakita yung tamang tira. Alam nyo kung ano number 1 engine move? Hirap makita. D4 daw. Nakakapagtaka yung D4 libre kasi. Dahil is Bishop C4. Ha? Ito kasi. Ayan po ang kanyang gustong gawin. No? Tapos gaganito. Wow. Wow yun. Wow talaga. Wala naman siyang magawa eh. No? Anong magawa niya? Siguro, prevent natin yun. Prevent natin yung Bishop D4 dito. Bishop E6. Ay, mas masakit. Pusang gala. Grabe yung idea ng Bishop C4, Bishop D5. Grabe yun. Anyway, ang ginawa is Queen F5 yun. Lamang pa rin pero dumipense. Ayan, pagka-depensa, nag-rook sa E1, King move, umatras. Queen F5 ulit. Pumunta yung Queen sa C7, bumabalik. Ayan na naman. Pero nag-H5 eh. Pagka H5, nag-Queen D7, dumipensa, tumulak ng pawn na eto na D4 daw ulit guys. D4. Winning na daw pagka D4. Ganun kasi ulit yung mangyayari. Ano po? Kaso, ang ginawa kinapture ng bishop. Pero lamang pa rin. Takes and then king move. Nagbalik yun na hamon. Pero hindi hinamon. Queen rook E7 lang, check, ganyan. At ang ending po nito, ayan, grabe yung atake. Nag 1 pawn up si Pabi. Labang si Pabi, pero 35 seconds na lang siya. Pero alam niyo kung anong nangyari dyan. Bibilisan natin na. Ayan, so pagka G5 po. Pagka G4, I mean, kinapture po yan persado. And then pagka tulak ng pawn ito, kinapture ulit persado. And then nag-Queen E4 check. Dito na nagkamali. Kasi ang ginawa po dyan is Bishop G6. And after Bishop G6, Queen takes G4, equal daw ito. Pwersado ka lang dumipensa by Queen D3. Or if not, may check ka, tatakbo yung king, and then itatakbo mo yung bishop. Kasi depensado ito. Tabla dapat eh. Pero ang ginawa niya is Queen E5 na immediately losing dahil sa nag-iisang tira na napakatindi. Kung wala itong tira, actually losing dapat itong si Arjun eh. Pero ang lupit nito, rook G3 lang harang. Wala ka ngayong way para depensahan itong dalawa ng sabay. Akala kasi ni Pabi magkiking move yun eh. Pero yung check kasi dito, nakala mo, ayun na, ipapalit.
may rook h3 bigla. Isang iglap, Arjun is winning the game. So, ang nangyari, ganyan na nga. Iba talaga pag tinamakan ng time pressure, no? O, wala na. Queen yan eh. So, it's just a matter of technique. Eventually, matatalo din. At ayun na nga ang nangyari. Natalo si Pabi. So, eto matindi ngayon. Eto yung matindi. Eto yung binamagit ko kanina. Alam nyo po ba, bago magsimula yung round, nung round number 7, ang leading is Fabiano Caruana. At ang sumusunod, si Gukesh. Tapos, third place, si Magnus. Yun ang standing after round number 7. Ngayong round number 8, ang nangyari, natalo yung leading na si Fabiano Caruana. Natalo yung second place na si Gukesh. Si Magnus, natalo siya. Pero Armageddon lang. So, ibig sabihin, Gukesh and Fabi, hindi nadagdagan ng puntos, pero si Magnus, nadagdagan siya ng 1 point. Ganun ang nangyari. Ano ang standing? Magnus Carlsen is currently second place. At ang matindi dyan, ang kalamangan ni Fabiano Caruana, 0.5. Pusang gala. Yung nagkakalat ka na, pero parang binibigay pa rin sa'yo. Kasi naman natalo yung dalawang leading, paano mo naman aasahan ganun? Kumbaga, yung resulta ng round 8 ay sobrang pabor kay Magnus para nasa contention pa rin siya. Alam nyo bang completely winning si Fabi kanina? Napatalo pa niya. Kung nanalo si Fabi doon, pull away sana siya. 15.5 sana siya. 1 puntos mahigit ang kalamangan niya kay Magnus. Hirap habulin no. Tapos last 2 rounds na lang. Pero eto na nga matindi. Natalo si Gukesh at Fabiano Caruana. At ayan yung standing, nagkakagulo. Si Wei na laging tinatalo si Magnus. Sa Armageddon lang yun. Kaya kulelat pa rin siya. Hindi siya nananalo ng classical event kahit isang beses. Ayan po yung standing. Halos dikit-dikit. Dikit-dikit. Even Arjun may pag-asa to kung maka 2-0 siya last 2 rounds. Kasi 6 points yung dagdag nun. 3 points per win kasi. Lahat po sila may chance pa. So, ang tanong, Magnus, dahil binigyan siya ng ganitong pagkakataon na makahabol, babalik kaya yung kanyang confidence level at pipiliting mag-champion pa rin sa torneo? Kasi kung ang gagawin niya, tabla-tabla lang sa standard dahil ayaw niya nito maglaro ng classical or standard game, mahaba ang oras, gusto niya mabilisan na lang, abay, delikado yun. Ang mangyayari is, hindi siya makakahabol. No? Anyway, grabe yun ha. Lupit ng turn of events, no? Grabe. Gulat ako. Pagkatingin ko sa standing, anong ginagawa ni Magnus sa number 2? Tingnan nyo nga ulit, ayan, hindi ako makapaniwala. Pagkatapos magkalat, partida pa pala ni Magnus yun. Partida, magkakalat na ako, pero nandiyan pa rin ako sa top. Abay, magaling na nga si Magnus. Swerte pa. Yung kahit nagkakalat ka na, napagtatalong naman yung mga leading, pumapabor patuloy sa'yo. Anyway, nakakatuwa lang yung mga nangyayari. Muli ito ba yung Coach P ni Master Daniel Causo? Abangan nyo po yung round number 9 and 10. Baka mag-live ako pag may time ako. May time ba ako? Magsusundo pala ako sa airport mamayang gabi. O ba pagka-uwi ko, tingnan natin. Muli ito po yung Coach P ni Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa support. God bless po. Hanggang sa muli pagkita. Thank you sa support. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.